Wala pang 8:00 ng umaga pero marami ng tao sa kapihan. Marami silang trabahador sa farm at masasabi niya, lahat ng mga ito tapat sa pagtatrabaho sa kanilang pamilya. Dali-dali siyang bumaba ng jeep at bawat tauhan ng kanyang madaraanan, binabati siya. Magandang umaga po, sir. Si Mang Cardo iyon, ang pinaka-leader ng mga trabahador. Magandang umaga din po. Napansin niyo po ba si Victoria? Ayun, at kanina pa namin inaawat sa pag-aani pero ayaw papigil. Nakangiting tura nito bago itinuro ang kinaroroonan ng dalaga. Otomatikong nabaling ang kanyang atensyon sa babaeng masayang nag-aani ng kape. Nakapantalon to ng maong at simpleng long sleeve shirt. Nakataas din ang buhok nito ngunit ang ilang sutil na hibla lumaglag sa gilid ng pisngi nito. May kausap to ang isang dalagang trabahador at nagkukwentuhan ng mga ito habang abala pa rin sa pag-aani ng kape. Simula nung magkita silang muli sa bar, hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit gano'n na lamang kanyang nararamdaman. Dati-dati kapag nakikita niya si Victoria, iritasyon ang kanyang nararamdaman sa hayagang pangaakit ito sa kanya. Ngunit ngayon na gusto niyang akitin siya nito, parang wala na itong interes sa kanya. Minsan gusto na nga niyang batukan ang sarili sa kanyang nararamdaman. Simula na magkita silang muli, malaking pagbabago na ang kanyang nakita sa dalaga. Mula sa pananamit, pagsasalita, pagkilos, pag-iisip, lahat yata dito ay nagbago. Higit sa lahat ang pagiging down-to-earth nito ngayon. Likas kasing maldita si Victoria, ngunit kabaliktaran ang nakikita niya ngayon dito. Aaminin niya, mas nagugustuhan niya ang Victoria ngayon kesa sa noon. Noong nagtaas ng tingin ng dalaga mula sa kaping hawak nito, masiglang kinawayan siya nito bago siya pinagkalooban ng masiglang ngiti. Hindi niya maintindihan kung bakit nag-somersault ang kanyang puso. Gumanti siya ng kaway dito. Nang senyasan siya nitong lumapit, walang atubiling sumunod siya. Hi, good morning. Look, ang dami kong nakuha oh. Bilis, ikaw din. Masiglang pinakita pa nito ang basket nito na hawak na ngayon ay malapit na ngang mapuno. Kumuha pa ito ng isang basket na walang laman at iniabot iyon sa kanya. Ang aga mo ah, di na kita naabutang gising. Nahawa na sila sa sigla nito. Eh kasi naman ang kupad-kupad mo. Tsaka hindi ko naman alam na yayain mo kung papunta dito eh. Narinig ko lang kay Manang Isidra na anihan nga ngayon. And since ngayon ko lang to may experience, I grabbed the chance. Kumain ka na ba? Eh baka himatayin ka na ng bigla dyan. Ang init na oh. Kumain na ako kasama nila. May pagkain sila dito, nakikain ako. Natatawa ang mga trabahador sa parang batang kilos nito. Nako, pinasakit mo pa ang ulo ng mga tao dito ha? Baka nakonsome mo pa sila. Pangaasar niya. Hoy, excuse me, mabait ako no? Na nagkamay sila, nagkamay din ako. Marunong kaya ako? Nagmamalaking tugon nito. She looked very beautiful under the sun. He could not help giving her quick kiss on her cheek. Ano ka ba? Ang daming tao. Kunway reklamo nito pero nakangiti naman. Halika, dun tayo sa konti lang ang tao. Natatawang hinila niya ito sa kamay. Dinig na dinig nila ang hayagang tuksuhan ng mga tauhan niya. Buong umaga, magkasama silang nag-ani ng kape, kasama ng lahat ng trabahador sa farm. Sabay-sabay rin silang kumain ng tanghalian, at namangha siya dahil kagaya ng sinabi ni Victoria, marunong nga itong magkamay. At kahit isang saglit hindi ito nakaramdam ng kahit anong pagkailang maski nga trabahador ang kanilang kaharap. Habang nakikipagbiron ito sa mga tao doon, nakatitig lamang siya sa babae. Sa ilang araw pa lang nilang pagsasama, kung ano-anong damdamin na ang pinupukaw nito sa kanya. Grabe, nakakapagod pero ang saya. Nakangiting untag ni Mehara kay Lance habang sakay sila ng jeep nito pauwi na sa bahay. 8:00 na noon ng gabi at katatapos sama nilang ayusin ang mga inani nila. Kahit pagod siya sa maghapon, masaya siya at masigla pa rin siya dahil marami siya naging kaibigan nung araw na yon. Mukha nga nag-enjoy ka. Tingnan mo ang kulay mo, nangitim ka tuloy. Nangingiting sabi nito. Bali walang sinulyapan lamang niya ang mga brasong bahagyang namula dahil sa sikat ng araw. Okay lang yan. Babalik din naman ang natural na kulay ko eh. Basta I enjoy the whole day. Pwedeng-pwede mo namang ipableach yan pagbalik natin ng Manila. Bleach? Nako, hindi pa nasasayaran ng technology ang balat ko. Natatawang sagot niya. As usual, kagaya na madalas mangyari,
Napakunot noo si Lance bago umiling-iling. Hindi na naman ito naniniwala na hindi siya si Victoria. Gutom ka na ba? Imbes ay tanong nito. Medyo, pakiramdam ko nga, makakakain ako ng isang bandihadong kanin ngayon. Ano kayang ulam ang luto ni Manang Isidra? Huwag kang mag-alala, nagpaluto ako ng masarap. Tutok pa rin ang atensyon nito sa pagmamaneho. Ilang sandali pa, pumapasok na sila ng bakuran ng malaking bahay. Bubuksan na sana niya ang pinto nang pigilan siya ng binata. O bakit? Nagtatanong ang mga matang baling niya. Wait, stay put. I will open the door for you. Kaagad tong bumaba ng sasakyan at lumigid sa kanyang pwesto. Naguguluhang nakasunod lang siya ng tingin dito. Inalalayan na siya nitong bumaba. Naisara niya na ang pinto ng jeep at lahat, hindi pa rin siya nito binibitawan at nakatitig lamang sa kanya. Imbes na lumayo, nakipagtitigan din siya. Namalay na lang niya unti-unti nang bumababa ang mukha nito sa mga labi niya. Pakiramdam niya napakatagal na sandali ang hinintay niya para magdikit ang mga labi nila. Gustong gusto niya nang hilahin ito sa batok, ngunit nagpigil siya. At nang sa wakas ay hagkan siya nito, walang alinlangan na gumanti siya ng halik dito. Para silang mauubusan ng oras. Kahit alam nilang maaaring may makakita sa kanila sa ganong ayos, tila ba nawalan sila ng pakialam. Habang tumatagal ang halik, palalim iyon ng palalim. Mahigpit ang yakap nito sa kanya, habang ang mga braso niya ay nakaangkla naman sa batok nito. Nakasandal siya sa pinto ng jeep at patuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa nang makarinig sila ng pagtikhim. Imbes na mataranta, inis na lumingon si Lance. Si Manang Isidra ang nakita nito. Manang, wrong timing ka? Maktol nito. Hinila nito si Mihara patungo sa bahay. Gusto niyang mahiya sa matanda dahil sa naabutan nitong eksena. Ngunit nakangiti ito ng malawak kaya't napanatag ang kanyang kalooban. Lumalamig ng sabaw. Mapanuksong sabi nito sa kanila. Halika na ngang kumain? Pilit man niyang iiwas ang kamay niya rito, hindi ito pumayag, kaya magkahawak kamay silang dumulog sa mesa. Manang Isidra, kumain na tayo. Nasan sina Mayan at Christine? Ang dalawang babaeng nabanggit, mga pamangkin ng katiwala at kasambahay din nila. Parehong pinag-aaral ni Lance ang mga ito. Naku, wag mo kaming intindihin at tapos na kami. Ang dalawa'y abala na sa panonood ng drama sa telebisyon. Hala, kayo magsikain na. Sige na, Manang. Makipanood ka na sa mga pamangkin mo at kami nang bahala dito. Marahang taboy ni Lance sa matanda. Ako na may hindi manhid. Sa palagay ko nga'y hindi na ako kailangan pa dito. Ay siya, may iwan ko na kayo ha? Hindi nawawaglit ang mapanoksong ngiti nito. Si Manang, daig pa si Chris Aquino, komento niya. Pinaglagay siya ni Lance ng pagkain sa plato niya bago nito sinalinan ang sariling plato. Nako, ganyan talaga siya. Hindi na siya iba sa amin dahil siya na nagpalaki sa akin. Pangalawang ina na ang turing ko sa kanya. Habang kumakain, panaka-naka, sinusubuan siya nito. Sa durasyon ng pagkain, ilang beses din siya nitong ninakawan ng halik. Nang matapos ang hapunan, pakiramdam niya mas nabusog pa siya sa halik nito kaysa sa kinain. Gusto mo ng dessert? Tanong niya rito. Oo, gusto ko. Tumayo siya upang kuhanin sa refrigerator ang putas na nakita niya noon. Ngunit nang hustong makatayo siya, hinila siya ng lalaki kaya't napaupo sa kanduan nito. Mabilis pumulupot ang mga braso nito sa bewang niya. Paano ko kukuha ng dessert niyan? Reklamo niya. Anong dessert bang nasa isipan mo? Nakakalokong tanong nito. Yung hinog na mangga sa ref. Unti-unti na siyang naapektuhan sa paglalakbay ng mga kamay nito sa katawan niya. Ayoko nun. Kiss ang gusto ko. Ayoko nga. Natatawang tumayo siya, ngunit muli lamang siyang bumagsak sa kandungan nito. Sige na. Pagpapaawa pa nito. Kunway napipilitang mabilis na hinalikan niya ito sa pisngi. Ayoko nun. Gusto ko yung madami. Madaming-madami. Parang batang ungot pa nito. Teka lang. Gusto ko talaga yung manggang hinog na yun. Sige na, isang slice lang. Tapos bubusugin kita ng kiss ko. He gave a long sigh before he reluctantly released her. Habang palapit sa refrigerator, naisip niyang asarin ang lalaki. Binagalan niya ang mga hakbang. Sige, asarin mo ko, Victoria. Ikukulong kita sa kwarto ko. Banta nito.
Di niya napigilang tumawa ng malakas. Nang makarating sa pinto ng fridge, ilang segundo pa siyang huminto roon habang nakatitig sa binata. Tatayo sana ito nang pigilan niya. Ops, wag kang aalis dyan. Kapag tumayo ka, wala kang kisses sa akin. She was enjoying the tortured expression on his face. Lady, you don't want to be raped here, do you? Bilisan mong kumain ng mangga na yan. Mukhang naaasar na nga ito. Ngunit, imbes na matakot nang iinis ng initian niya na lamang ito. Na makuha ang manggang kinasasabikan, bumalik siya sa mesa. Ngunit sa halip na sa dating pwesto na katabi ni Lance, naupo siya sa kabilang bahagi ng mesa. Nanlalaki ang mga mata na hindi ito makapaniwala. Kapag dyan ka umupo, hindi ako makakapag-concentrate sa pagkain nito kasi makikipag-flirt ka lang. Hahawakan ko lang naman yung kamay mo habang kumakain ka niyan, pambihira. Kahit na, relax ka lang dyan, natatawang sabi niya. Ilang beses tong humugot ng hininga at hindi na nagsalita pa. Nakatitig lang ito sa kanya habang marahan at babagal siyang kumakain na sinadya niyang gawing kaakit-akit. Hindi ka pa ba tapos? Nakasimangot ng untag nito. Ito na, tapos na. Ko, di makapaghintay. Kinuha niya ang lahat ng platong pinagkainan nila sa mesa bago yun nilagay sa lababo. Pagkatapos bumalik siya sa pwesto nito. Nakatingala ito sa kanya dahil nanatili siyang nakatayo. Nakikita niyang nagsisimula na itong mainib. Ang sungit mo naman. Umupo siya sa kandungan nito paharap dito. Kaagad ding sumilay ang pilong ngiti sa mga labi nito. It's worth the wait. Bulong nito sa tenga niya bago siya hinalikan na mariin sa labi. Na magsawa doon, bumaba ang halik nito sa kanyang leeg, placing tiny and wet kisses on it while his expert hands started to explore her body. Nadadala na siya sa apoy na sinimulan nito, kaya nakipagpaligsahan na rin siya. Her hands made their own explorations. Namalayan niya, unti-unti na nitong binubuksan ang mga butones ng kanyang blusa. Ngunit imbes na matakot sa maaaring mangyari, tila na-excite pa siya. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Napasinghap siya nang dumapo na ang mga labi nito sa isa niyang dibdib. She instantly felt hot kahit natatakpan pa yun ng brassiere. Di niya napigilang mapahagikik nang halos sirain ito ang hook ng kanyang bra dahil hindi nito mapagtagumpayan na tanggalin iyon. Baka masira yan. Natatawa siya na ang natanggal na nagsuot ng panloob. I don't care. Kahit ilan pa papalitan ko yan. Ilang segundong hindi ito nagsalita nang sa wakas makita na ang hubad niyang dibdib. Na makabawi sa pagkabigla, tila gutom na isinubo nito ang isang rurok. Pinigilan niyang mapaungol. He expertly kissed, sucked, and licked it one after the other. Humigpit ang kapit niya sa bracelet na hawak nito. Sa backrest ng upuan nito. Lance! Marahang tinulak niya ito. What? Untag nito patuloy sa paghalik sa kanya. Baka lumabas si Manang at... She bit her lip as his tongue swiped over her rigid beak. Tila naintindihan naman ng lalaki ang gusto niyang sabihin. Come, let's go upstairs. Nagmamadaling sinuot nito sa kanya ang nahubad niyang blusa at basta na lang ibinulsa ang kanyang bra sa pantalon nito. Mabilisang tumayo ito at isang impit na sigaw ang kumwala sa kanya nang bigla siya nitong buhatin. Wala pang 2 minuto, nasa loob na sila ng kwarto nito. Nakatitig si Mihara sa kanyang refleksyon sa salamin sa loob ng shower room. Mula doon, kitang-kita niya ang bakas ng magdamagang pagtatalik nila ni Lance. Kitang-kita ang kiss marks na nagkalat sa kanyang dibdib at may naligaw na isa sa bandang leeg. Nang dalhin siya ng lalaki sa kwarto nito nang nagdaang gabi, alam niyang doon sila hahantong. Ngunit hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang sarili dito. Naramdaman niyang babaeng-babae siya sa piling nito. Wala siyang anumang pinagsisihan. Alam niyang hiram lang ang sandaling magkasama sila dahil kapag nakita na nito ang tunay na Victoria, mawawala na rin siya sa eksena. Isa pa, 1 buwan lang ang bakasyong hiningi niya sa ahensya, kaya ilang linggo na lamang babalik na siya ng Amerika at ipagpapatuloy ang buhay niya roon. Magiging isang matamis na alaala na lamang si Lance sa kanya. Hey, ang aga mong nagising. Mula sa likuran niyakap siya ni Lance. Ramdam na ramdam niya ang pangangailangan nito na nakadaiti sa kanyang likuran. Anong maaga?
Hapon na kaya? Sinandal niya ang likod dito. Iniharap siya nito sa showerhead, ngunit nanatili pa rin nakayakap sa kanya. Binuhay nito ang shower at muntik pa siyang mapatalon sa lamig ng tubig. Tawa naman ng tawa ang binata. Ang lamig! Lalo pa niyang siniksik ang katawan dito. Yun nga ang purpose nun, sweetheart. Don't worry, I will keep you warm. Tumatawang iniharap siya nito at hinalikan sa labi. Walang atubiling niyakap niya ang mga braso sa leeg nito. They made love under the raging shower, and after that on his bed, and on his bed again. Hindi na nga sila nakakain ng agahan at tanghalian. Dinner na magpa siyang lumabas si Lance ng silid upang kumuha lang ng pagkain habang siya tulog na tulog dahil sa sobrang pagod. I'm going back to Manila tomorrow. Mula sa pag-i-scan ng pictures sa cellphone ni Lance, napatingala si Mihara sa binatang nagsalita. Kasalukuyan silang nasa bukid at saglit na nagpapahinga sa lilim ng puno ng mangga matapos silang ilang oras na namasyal. Nakaupo siya sa isang malaking ugat habang ito nakasandal sa katawan ng puno. You're going back to Manila? Kulot noong ulit niya. May problema doon ngayon at hindi alam ni Philip kung anong gagawin. Tambak din ang mga papeles sa pipirmahan ko. Malalim ang buntong hininga na pinakawalan nito. How long will you be gone? Gusto niyang manlumo. Ngayon pa lang nalulungkot na siya. Maybe a week? I don't know yet. Kibit balikat at tugon nito. A week? Ilang oras nga lang na hindi niya ito makita. Nalulungkot na siya. 1 linggo pa kaya? Gayon pa man hindi niya ipinahalata ang kalungkutan. Okay. Ingat ka sa biyahe. Pasalubong ko ha? Nahihirapan man, pinilit niyang kumilos sa parang baliwala ang pag-alis nito. Muli niyang ibinalik ang tingin sa mga larawan nilang dalawa na ito ang kumuha. Tumuwid ito ng tayo bago tumabi sa kanya at niyakap siya. Bango mo naman, sweetheart. Siniksik nito ang mukha sa leeg niya. Natatawang tinulak niya ito dahil naghalo ang kiliti at masarap na sensasyong hatid nito sa kanyang katawan. Ngunit imbes sa pakawalan siya, lalo lang humigpit ang yakap nito sa kanya. Lance, ano ba? May makakita sa atin dito eh. Inirapan niya ito. Nasa pinakadulo tayo ng farm. Walang mangangahas na pumunta rito. I can make love to you right now if I want to. Tumayo yata lahat ng balahibo niya nang walang pakundangan. Sapuhin nito ang kanyang dibdib bago siya hinalikan na mariin sa labi. I want you now, sweetheart. Anas nito ng bahagyang maghiwalay ang kanilang mga labi. Nakapaloob na sa kanyang t-shirt ang mga kamay nito. Lance, baka may makakita. Ang balak na protesta, napalitan na isang masarap na ungol mula sa kanya nang basta na lang nitong hubarin ang kanyang damit pang itaas, exposing her upper body. Walang nagawa, pinanood niya na lang ang lalaki nang tumayo ito at nag-alis ng t-shirt. Pabirong nagpakawala siya ng isang sipol para sa magandang abs nito. Mayabang ding tinas ito ang braso na animo sumasali sa Mr. Body Beautiful. Sinenyasan niya ito na lumapit. Where do you want to make love? On the grass? Against the tree trunk? Or nakaupo dito sa malaking ugat na to? Nangaakit na tanong nito nang gustong makalapit siya. On the grass? Against the tree? At sa ugat? Nanghahamon namang sagot niya. Umilaw sa katuwaan ang mga mata nito. Nakaupo? Nakatayo o nakahiga? Nakaupo, nakatayo at nakahiga. Hindi niya napigil ang kanina pang tinitimping halakhak. Mayabang. Tingnan natin. Nangingiting saad nito bago siya hinalikan ng mariin sa labi. Sa sumunod na mga sandali, wala nang usapang naganap sa kanilang dalawa. Tanging mga puso lamang nila ang nagkakaintindihan. Hindi matatawarang kaligayahan ang nararamdaman ni Mihara sa ipinaramdam sa kanya ng binata. She wanted to savor the moment habang naroon siya dahil kapag bumalik siya sa realidad, wala nang katiyakan sa pagitan nilang dalawa. Unti-unti nang nahuhulog at sumasailalim si Mihara sa love spell ng binatang si Lance. Ano kaya ang kahahantungan nito?